Glory to God! Glory to Christ Jesus! Papuri sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen! Palakpakan ang ating Diyos na Glory to buhay. God! Isa pinagpalang tanghali po sa ating lahat. Amen. Maging sa ating mga crowd na Yes. kasama natin sa araw na ito. At maging sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live, sa YouTube. Amen. Ay patuloy niyo kaming samahan. Mamaya po ay may reply po tayo sa gawain ng ating Panginoon. At patuloy tayong makinig sa mabuting balita ng ating Diyos. Amen. Thank you, Lord. Dahil wala po tayong i-welcome sa araw na ito, Sister Chris, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos. Sino pong pinagpala? Praise the Lord! Lahat tayo pinagpala. Amen. Amen! Dahil sa pagising pa lang natin, kaninang umaga, isang pagpapala na ng ating Diyos. Amen. Totoo po So yan. ngayon po, meron po tayong mag-share. Sister? Sino pong maunang magbabahagi sa kabutihang ginawa ng ating Panginoon? Sister, halika po, huwag ka pong mahiya. Amen. Ipagsigawan ang kabutihan na Praise the ginawa Lord. ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Palakpakan Palakpakan po ang ating natin. Diyos. Magandang hapon po mga brother and sister. Binabalik ko lang po sa Panginoon ang pasasalamat ko na ngayon ay ako ay may pang-siyam na kontrata na sa aking amo. Ayun. At noon po ang amo ko ay sobrang bait, pero ngayon po mas mabait na po siya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, po. Lord. Thank you. Isang blessing na naman yan sa'yo, sister. Kaya thank you, Lord. Magsitayo na po tayong lahat. Amen. At tayo po itadako na sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gagamiting daluyan ng kanyang mga salita ay walang iba po kundi si Brother. By Gonzales. At sa papurit pananambahan po ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong at sa pananalangin ng ating kapatid, Sister Esther. Oh, hallelujah. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, take over this place. We welcome you in this place, Father God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Narito po kami ulit, Panginoon. Sa iyong habag, Ama, nakarating po kami ng malulhati sa araw na ito. Sama-sama po kami, Panginoon, ang aking mga kapatiran. Pampapurihan at takilain ng iyong pangalan. Lord, napakabuti mo sa araw na ito. Dahil sa kabila ng aming pagtitiis, Panginoon, pangungulila. Nakagising po kami ng umaga, Panginoon, na nakikita ang liwanag, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Nagpakita ka, Panginoon, na ikaw ang nandyan lagi, Panginoon, upang harapin, Panginoon, ang dagos ng aming buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na kung minsan nanghihina po kami, Ama, panandyan ka po, Panginoon, ikaw ang nagpapalakas sa aming pisikal, higit sa lahat, Panginoon, aming spiritual. Kaya, Ama, sa mga oras na ito, Panginoon, sama-sama aking mga kapatid, dumulog sa iyo, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon. Humingi po, Panginoon, ng tulong. Ugasan mo po kami, Panginoon, ng aming pagkakasala sa isip, salita at sagagawa. Naalala man namin, Panginoon, o hindi naalala, maliit man o malaki, Panginoon, ikaw na nakakaalam. Sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Salamat sa paglilinis mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang mga instrument na ginagamit mo sa araw na ito, na wala pong, Panginoon, abala. I-bless mo ang kapatiran, Panginoon, ang mga kanilang mga kahilingan. Alam po namin, Panginoon, na tinutugon mo na. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga nanghihina, lalo mga may sakit. Nangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan. Dahil ikaw lang po ang Diyos na mapaghimala sa lahat ng aming mga hinaing, Panginoon. Bless mo rin po, Panginoon, ang 4 na sulok ng St. Joseph Church na wala pong magagambala sa aming pagpupuri, pasalamat, pagdadakila sa iyong pakabuting mong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggong nakalipas na
kami yung sinasamahan, inililigtas, pinagpapala, pinapagaling. Pinalakas mo ang Panginoon ang aming mga pananampalataya para sa iyo, Panginoon, ito. Ama, kilala mo na po kami, Panginoon, bawat isa. Panginoon, ialay namin sa araw na ito na ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na tinataas sa araw na ito. Bless mo po ang aming kapatid na sinugo mo sa sa lugar ng Hong Kong, si Brother Bai Gonzales. Ng lahat, Panginoon, na mamutawi sa kanyang bibig ay pao ang Panginoon na nagmumula sa iyo, yung banal na salita. Bless mo rin, Panginoon, ang lahat namin gagawin sa buong maghapon na ito. Nang kinapo namin ang 100% tagumpay. To God be the highest glory in Jesus' mighty name we pray. With the full guidance of the Holy Spirit, now who reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Malakas na papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 Come on, church. Praise Him. Hallelujah. Praise, hallelujah. Praise the Holy Spirit. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
magpuri. Amen. Come on, dancers! Hallelujah! Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita sa Hebrew 13 verse 8, si Heso Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon at magpakailanman. Amen? Amen. Hallelujah! Hallelujah. Glory to God! Praise the Lord. Hallelujah. Ang lahat ay sumayaw sa ating Diyos na buhay. Amen. Here we go. Hallelujah! Ikaw noon hanggang ngayon, Panginoon. Woo! Glory to God! Come on, church! Ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nag-aalak na sambahin ka, aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah. Sumayang lahat! Halle, hallelujah. 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 Woo! Amen! Hallelujah! Come on, Brother Jeff! Ang lahat ay sumayaw! Praise the Lord. Let's cha-cha! Hallelujah! Ikaw noon! Ikaw noon, hanggang ngayon, ang dakilang Panginoon. Labis akong nag-aalak na sambahin ka, aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Halle, hallelujah. 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 Ayun na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak, nasasayaw, bilang handog na papuri. Buong lakas, nasisigaw, pagluwalhati sa hari. Ayun na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at ng awiting makalangit. Buong galak, nasasayaw, bilang handog na papuri. Buong lakas, nasisigaw, pagluwalhati sa hari. Cha-cha! Sumayaw mga kapatid! Hallelujah! Come on, Lodi! Hallelujah! Halle, hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Amen. Amen. Tunay na pakabuti nating Diyos. Praise the Lord. Hindi tayo pinawisan. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Taas na mga kamay sa ating Diyos.
Patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Ang isang awiting ito ay isang bagong compose ng ating kapatid, Brother Maestro, Brother Jeffrey Mariano. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Patuloy nating hingiin ang divine wisdom para sa ating kapatid upang marami pa siyang mga papuring awitin na malikha para sa ating Panginoon. Para sa kapurihan ng ating Diyos. Amen? Palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh, praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Taas ang mga kamay sa presensya ng ating Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Tunay, Panginoon, napakabuti mo, O Diyos. Ano man, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ano man ang aming mga problema sa aming buhay, O Diyos, patuloy kang nariyan. Tunay na hindi mo kami pinababayaan, O Diyos. And Lord, ang aming mga puso, aming mga sarili, Panginoon, ay tanging inaalay namin para sa iyo, O Diyos. Hangarin namin, Panginoon, na mapapurihan, maitaas, at maihayag ang dakilang pangalan, O Diyos. Maraming salamat, O Diyos. Knowing you is my desire, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang papuring awiting ito, Panginoon. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I want to know you more. In your presence, I feel secure. Even trials will come my way. I choose to serve you, Lord. Lord, I want to know you more. In your presence, I feel secure. Even trials will come my way. I choose to serve you, Lord. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high.
Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at dakilain iyong pangalan. Hallelujah. Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan na iyong pinakamamahal na anak na si Jesucristo, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami ay matubos sa lahat ng aming makasalanan. Salamat din sa Banal na Espiritu na isinugong mo, Ama, upang maging gabay at patnubay namin sa araw-araw naming paglalakbay sa mundong ito. Muli, salamat sa gawaing ito kung saan dito kami ay nanginginain ng iyong mga salita. Ipinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga taong nagsisikap na makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Ganun po yung lingkod. Ang mga salitang ipapahayag ay ito'y galing sa iyo. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship nito, simula sa matapos, ang kalooban mo ang maganapin, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai.
ang gospel choir. Okay, no? Ang kuwan po natin ngayon is about covenant, no? Hindi po lahat ng mga naniniwala sa Diyos ay nakipag-covenant sa Diyos. So, ang ibig sabihin ng covenant ay kasunduan o agreement, contract, or appointment covenant. Kaya nga, doon natin malalaman ngayon sino yung sumusunod at tumutupad. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makapapasok sa langit, kundi yung mga taong nagsisunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pangalawa, sinabi ni Lord, mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsisitupad nito. No? So, ang mga anak ni El Shaddai ay yung mga covenant partner, workers, yan ay nakipagkasundo, ang tawag dito, nakipagkasundo kay El Shaddai na, Lord, my 10% of my income I will give you para magamit sa iyong ministry. Yung iba naman, ang tawag doon, yung puting sobre, love offering. Pero tinatanong ng iba, alin bang malaki ang ikapo o love offering? Mas malaki ang love offering. Kaya lang pag hindi, ang love offering mo 10 lang, ay malaki yung tithe. Ang tithe kasi 10%. No? Ang love offering, unlimited. Walang limit kahit ilang milyon, 1 bilyon o magkano yung ibigay mo. Pero ang hinihingi lang ng Panginoon, yung 10% ibalik mo sa Kanya upang may magamit sa Kanyang templo. Okay? So, ito po ang sinabi ng Bible. Ulitin natin, kahapon numpisan po natin yung covenant hanggang Huwebes yan. Kasi Biyernes, ang topic naman natin ay araw ng mga puso. Pag-ibig naman yon, yung mga may UTI doon, umibig tapos iniwan, yan ang gagamutin natin. Amen? Okay. In the book of Hebrew, chapter 8, verse 10, ganito ang sinasabi, Hebrew, chapter 8, verse 10. Sabi niya dito, now, this is the covenant that I will make with the people of Israel. In the days to come, says the Lord, I will put my laws in their minds and write them on their heart. I will be their God, and they will be my people. Ang sabi niya, ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila na may magiging bayan ko. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Let me walk with you as we journey through this life, searching for each meaning as each moment passes by. Let the hands of time be like footprints in the sand as I carry you from the dawn.
love. I will hold you forever. Yes, I love you with all my life. Yes, I love you with all my life. Yes, I love you with all my life. Amen. Yan. Pag ganun kaganda yung maririnig yung mga music, no? Mapalad lang talaga itong Tuesday group eh. Kasi pinagsama-sama niya yung may mga gift of singing. Amen po ba? Yan. Kaya nakita ko yung Chinese dyan na naka-Amerikana, tingin ang tingin sa inyo. Ha? Alam mo, nabighani siya sa mga busis niyan, kahit doon sa ibaba, no? Oh, gifted sila. Okay, palapakan natin ng Panginoon. Yan. So, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Yan. Alam mo kasi, di pa, ang social media ay lahat ng internet sa buong mundo, pwede kang mapapanood ngayon. No? So, ang atin pong pinapangaralan ngayon, hindi lang kayo, kundi sa buong mundo. Yung mga nanonood sa late upload, no? Kung alam lang ninyo, kahit dito sa Hong Kong, kahit na mamlansa, nagkukuskos, nakikinig, nanonood ng salita ng Diyos para hindi kayo mapagod. No? Ngayon, ang covenant ay gusto ng Panginoon ng bawat isa mayroon pong kasunduan. No? So, nabasa ko po ito, ang meaning pala na sa Tagalog yung covenant, kasunduan, agreement, accord, stipulation, contract, appointment, covenant. No? Tingnan nyo, ano po ang pagkakaiba pag tunay mong asawa at kabit? Ang ipapakita mo ay contract, marriage contract. Amen? Ngayon, ang ibang mga Kristiyano ayaw nilang pumasok ng kasunduan sa Diyos. Kaya ang sabi nila, aatin lang kami kung gusto naming umatin, magbibigay lang kami, kung may sobra, magbibigay lang kami. Pero yung tunay na mga nakipag-covenant sa Panginoon, tulad ng mga prayer partner, El Shaddai, one of the 7 covenant name of God. Ang pangalan po ng Diyos natin, covenant name of God. Kaya wala pong nagbibigay ng tithes o ikapo dito sa El Shaddai na hindi pinagpapala ang buhay niya, pati pamilya niya, pati kalusugan niya. Amen? Janitor pa lang ako noon na nakipagkasundo na ako, Lord, ang sweldo ko, Lord, ay 1,000 lang. Sa iyo yung 100. No? Alam mo bang ginawa ni Lord? Yung sweldo ko as a janitor, 1985, binigyan ako ni Lord ng napakaraming oportunidad. God opened the windows of opportunity. Bakit? Janitor nga ako, yun ang kuwan ko. Pero isa akong liaison officer, layas ng layas. Inuutosan ng mga broadcaster, mga announcer sa radio, kaya liaison eh. Bay, bili ka ng ganito. Hindi mo ba alam yung mga sukli hindi na kinukuha nila? Mas malaki pa doon
sa sahod ko. Pagkatapos lahat ng coaching dumarating, lilinisin ko yun. O, pera na naman. No? Ngayon, ang pinakamalaking oportunidad binigay sa akin ng Diyos, nung magbasa ako ng commercial sa TV, sa radyo. Nung magbasa ako ng commercial, doon ako napansin. Kasi ang binasa ko yung butik, ang basa ko sa butik, butike. Alam niyo ba yung basa ko noon? Samantala mga kaibigan, kung nais po niyo magandang kasuutan, dyan po sa Divisoria, sa butike ni Sister ganito. Alam mo, lahat na nakikinig, tawa ng tawa sila. Oh, kasi ang butik, ang basa ko butike. Oh. Alam niyo ba, pagkatapos noon, ang dami nang nagpa-commercial sa akin. At ang gusto nila ang magbabasa ng commercial na yan, si Brother Bay. Pati yung Rupina Patis, pati yung Green Cross, nagiging ano namin yan, commercial, ako nagbabasa. Pati yung Birds Free, yung gatas, pati yung Dunkin Donut, ang dami ko ng mga commercial. Oh, may komisyon na ako. Oh, isipin mo, pagkatapos noon, nung makilala na ako, sabi ng station manager, oh, kilala ka na ba? Kumuha ka na ng license as a broadcaster. Yun, nag-exam ako sa KBP, Kapisanan mga Broadcaster sa Pilipinas, nung makapasa ako. O ito ngayon, lisensya ko as a newscaster broadcaster. Pwede na ako bumili ng oras sa amang istasyon ng TV at radyo dahil may lisensya na ako. Oh. Kaya, ang Diyos, pag nakipagkasundo ka sa Kanya, ang mga pintuang sarado ng oportunidad, bubuksan niya para ikaw ay pagpapalain at pagyayamanin ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi naintindihan ng marami yan eh. Ang pagbigay ng ikapo, ang sinabi po doon sa Malakias 3:10, subukin yung gawin ito at kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala at hindi ko na padadala ng salot ang inyong mga lupain. No? Ang lupain, yung katawan mo. Hindi ka magkakasakit. Amen? Yung perang tinatanggap mo, na dati waldas ka, si Lord ang magkokontrol para makaipon ka. Na yung mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, yung inipon mo ay napunta lang sa ospital, napunta lang sa iba't ibang gastos. Pag nagbigay ka ng ikapo, naku po, aalisin ni Lord ang mga salot na yan at mabubuhay kang masagana, mapayapa at walang sakit sa inyong katawan. Woo! Ang dami pong nagbibigay dati ng ikapo dito. Nung inalis niya, katakot-takot na salot ang dumating sa kanya, nagkasakit siya. Iyak ng iyak, Brother Bay, alam ko na kung bakit ako nagkaganito. Hindi na ako nagbigay ng ikapo ng 3 years. Dati nagbibigay ako. No? I challenge you. No? Hindi sa kwan ito mga kapatid. Biblical po. Ha? So, kaya tinatapi ko itong covenant, sinabi po ni Brother Mike yan, kayo mga preacher, huwag kayong magturo ng ikapo kung kayo hindi nag-iikapo. Amen? Tinuturo ko to kasi 1985 pa, janitor pa lang ako, nag-iikapo na ako. Amen? Kumita na ako sa real estate. Millions. Pero hindi ako nang hinayang na ibigay yung 10% para kay Lord. No? So ngayon, tatanungin mo, tumanda na ako, pumunti na ang buko, bakit ganito pa rin ang buhay ko? Ambot sa imo.
Ha? O, tingnan nyo sinabi ni Lord. Ha? Now, this is the covenant. O, ang Diyos ang nakipag-covenant sa bayang Israel. And I will make with the people of Israel. Nasa panahon na yon, sinabi ni Lord, iuukit ko sa kanilang mga puso ang aking mga utos. Sipin mo. Kaya, yung pangako ng Diyos sa bansang Israel, hanggang ngayon hindi po sinira ng Diyos. Sinabi sa akin doon sa Mount of Olive. Ang Mount of Olive, ang ibaba noon, Gethsemane. Paakyat ka nun sa tuktok ng tuktok, makikita mo yung buong Jerusalem. At sinabi po ni Jesus, umiiyak siya doon, Jerusalem, Jerusalem, ipinangangako ko sa iyo, na ang sino mang magwasak sa iyo ay wawasakin ko. Ikaw ay akin, Jerusalem. Na? Ngayon, nasaksihan ko yan noong April 2024. Binomba ng Iran ang buong Jerusalem. 350 missile. Wala yan. Yung poste na yan, wala yan. Ang mga bomba na bumaba doon kasing laki ng poste ng LRT. Pero walang bumaba kahit isa. Sumabog lahat yan. Bakit? Pangako ng Diyos yan. At nung time na yon, wala pang isang linggo, gumanti. Namatay ang presidente ng Iran. Kasi ang kalaban na nila doon, si Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Dahil ang Diyos na ito nakipag-covenant sa bayan niya. At doon, lahat ng mga bahay ng mga Hudyo, pagpasok mo pa lang sa kanilang pintuan, mayroon nang nakaukit. Kaya yung salita dito, iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga salita. Iuukit ko ang ginawa po ng mga Hudyo. Lahat ng hamba nila, inuukit nila doon ang salita ng Diyos. Paglabas nila, hahalikan nila yung Word of God. Pagpasok nila, galing sa labas, hahalik sila sa Word of God. Sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Tingnan po ninyo yun. At yung mga anak nila doon, kinukwintas at nilalagay sa noo ang mga salita ng Diyos para hindi makalimutan ng bayan ng Diyos ang ginawa ng Panginoong Diyos. Amen? Kaya bilang pag-utang na loob ng mga Hudyo, tuwing piyesta ng Paskwa, umuwi lahat ng Hudyo sa buong mundo para magdala ng handog pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. At handog nila pasasalamat yung kanilang ikapo at yung kanilang pasasalamat sa yaman na tinanggap nila, binibigay nila sa templo, binibigay nila sa gobyerno nila. Bakit ganun kayaman ang bansang Israel? Napakaliit na bansa, so bakit superpower sila at napakayaman nila? Dahil pinakalat ni Yahweh El Shaddai ang lahat ng Hudyo sa buong mundo. Ang Amerika, may tinatawag diyang grupo ng American Jews, Canada, American Jew. Pag ang mga American Jew, pag pinull out nila ang kanilang investment sa Amerika, bagsak ang buong Amerika. Pati yung mga bansa sa Europa. Ang nagpapayaman dyan, kahit inyong tanungin, ang mga Hudyo, ang pinakamahusay, pinakamagaling sa negosyo, at sila po ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pasalamat tayo dahil ang pangalang El Shaddai, the God of Israel, El Shaddai, the doorkeeper of Israel, El Shaddai, the God who is more than enough, El Shaddai, the most powerful name of God, pinahiram sa atin dito sa Pilipinas, nagpakilala kay Brother Mike at dinala dito sa Hong Kong. Hindi nyo ba alam ng El Shaddai,
dito 1990s, 1989, napulot yung magazine ng El Shaddai ng isang katulong sa basurahan. Nabasa nila yung mga himala ni El Shaddai. Kaya yung miracle sa El Shaddai, mayroon tayong tinatawag dating mga himala ni El Shaddai. Mayroon tayong kwan sa Channel 13. Pinapalabas doon. At doon na sinimulan yung drama na liwanag sa landas ng buhay. Dear Brother Mike, ako po'y dating prostitute, ngayon pinagpala ng Panginoon. At hindi ko makalimutan yan. Nung magtok ako sa Lunita, 1994, isang prostitute na nandoon sa Kalabaw, umiiyak nang sabi niya, Panginoon, gusto ko magbagong buhay. Lord, kung talagang totoo kang buhay, El Shaddai, isa man lang sa aking customer, bumalik at mag-alok ng kasal. Bumalik yung hapon. Pinakasalan yung prostitute. Yung prostitute na yun, yakap ng yakap sa akin nung nadestino ako sa Japan, 2 years missionary. Brother Bay, isa ako sa pinagpala ng Diyos na magtok ka doon sa Lunita. Ako po isang babaeng prostitute. Ngayon, mayaman na ako dahil pinakasalan ako ng hapon na mayaman. Ang Diyos ay totoo. Hindi siya bingi. Hindi siya bulag. Nakikita ng Diyos lahat ng buhay mo. Gusto man ng Diyos ayusin ang buhay mo, kung ayaw mo, walang magagawang Diyos. Gusto man ng Panginoon pagpalain ang buhay mo, kung ayaw naman sundin ang kanyang salita, walang mangyayari sa buhay mo. Amen? Itong covenant na ito, depende yan sa tao kung sundin mo o ayaw. Kung gusto maging believers lang, okay. Maniwala ka lang sa Diyos. Pero tandaan mo ang pagpapala, it depend doon sa gagawin mo. Walang nagtanim na hindi aani. May mga taong gustong umani, hindi naman nagtanim. Amen? May mga taong gustong pagpalain, ayaw naman lang gawin yung sinasabi ng Panginoon. Alam mo, kailangan ngayon tapang. No? Kung ikay nangangaral at sasabihin na mayroon na akong pinuntang anniversary. Tinuturuan pa ako na, Brad, huwag mo ipangaral yung pangangalon niya ha, kasi ang aming guest ngayon, gobernur, maraming chicks. Sabi ko, ano? Ano pakialam ko doon? Nung magtok ako, puro pangangalon niya yung inano ko, edi umalis yung bisita nila. Bahala kayo sa buhay ninyo. No? Ang man of God, huwag niyong turuan kung ano yung tuturo namin. Nakikinig lang kami sa boss namin sa langit. Pag sinabi ni Lord, ituro mo yan kahit gano'ng kahirap. Ang sino mang magkaroon ng conviction, ang sino mang sumunod yan, pagpapalain ko ang kanilang mga buhay. Amen? Woo! Amen po ba? Yun. Kaya ang bansang Israel, hindi matatalo yan. Maniwala kayo. At ang bansang Israel, ang laki ng utang nila sa Pilipinas na loob. 2 po ang utang na loob nila. Hindi po sila magiging bansa kung hindi pinirmahan ng Philippine ang isang perma na napakahalaga doon sa convention na yon. Kaya naging bansa ang Israel dahil sa perma ng Pilipinas. At yung 7 milyon na Hudyo na pinatay ni Hitler, ang natira na lang, kakaunti na lang sila. Yung 1,300, binuksan natin ang border ng Pilipinas para kupkupin ang mga refugees ng mga Hudyo. Hindi makalimutan yan ng mga Hudyo. Amen? Pag ginira tayo ng ibang bansa, mamamatay muna lahat ng Hudyo bago nila makuha ang Pilipinas. Totoo yan. Sinabi po yan ng mga Hudyo. Hindi namin pababayaan ang Pilipinas. Malaking utang namin dyan. Amen? Kaya ang mga nagtatrabaho sa Japan, sa mga milyonaryo na doon, kagagaling ko lang doon.
galing dito sa Hong Kong, yung asawa ng preacher natin, si Supino, si Julieto Supino, nandoon ngayon sa Israel. Anong sabi niya, Brad? Yung pinagtatrabaho ko sa Hong Kong ng ilang taon, dito 1 taon lang. Saan ka makita yung trust ng mga Hudyo? Inaalagaan mo matanda? O yan ang ATM. Bahala ka kung anong kailangan yan. Withdraw ka lang ng withdraw ng pera. Hindi, ang mga amo doon, ipagkatiwala sa iyo. Caregiver ka, ipagkatiwala sa iyo. ATM. Withdraw ka lang ng pangangailangan ng amo mo. Ang amo mo, inaalagaan mo. Ha? Walang ginagawa doon. Tulak-tulak lang yung mga sister natin. Sabi ko, may visa ka? Wala. Hindi mahalaga sa kanila yung visa-visa. Ano sabi nila? Dito, Brad, mahal na mahal kami ng mga Hudyo dito. Kami bahala sa iyo. No? Kasi tayo mga Pilipino, tandaan niyo, ang atin pong kategory, tayo ay nakaugpong sa tunay na puno ng olibo. Ano yung salitang ugpong? Naka-drafted tayo. Alam mo yung drafted? Ha? Yung sa UP, yung nakakita ka na ba na puno ng mangga? Tapos dinugtong yung kalamansi? At saka yung ibang kwan? Ano? Grafting. Ang tawag po sa ating mga Pilipino ay mga pinili tayo. Kung ang Hudyo ay chosen people of God, ang Pilipino ay chosen din. Bakit ang Pilipino kinuha sa salitang pinili at pinino sa mga pagsubok? Sabihin mo sa katibo, uy, pinili ka pala. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Yon. Sabi nga dito, about covenant, all believers interested, brothers and sisters, covenant, the all believers be mindful of covenant. And 1 Chronicle chapter 16 verse 15. Buksan natin ang sulat sa 1 Chronicle. Unang Kronika chapter 16 verse 15. Ang ganda yung sinasabi niya dito, tipan. Yung salitang tipan, covenant, no? Never forget God covenant, no? Which He made to last forever. Never forget God's covenant. Kung ang tao nakalimot sa kasunduan at pangako niya sa Diyos, ang Diyos hindi nakakalimot sa kanyang covenant sa tao. Amen po ba? Ulitin ko, si Yahweh, ang Panginoon, ang dakila nating Diyos, ang hatol niya na darama saan man sa San Sinukob. Sa verse 15, tipan niya walang hanggan, hindi niya nililimutin. Kahit libong sanlahi, ito'y kanyang tutuparin. Libong sanlahi. Pag sinabing sanlahi, ipinanganak ka, may lahi, ipinanganak, isipin mo ilang libong salinlahi. Hindi niya lilimutin yung kanyang covenant sa tao. Ito naman ngayon. Tinatawag tayo, yung pag-aaral namin kasi, no, tuloy-tuloy. Pag namatay ka, no, dalawa ang puntahan mo, pag bad ka sa Hades. Ang Hades, parang impyerno na. Pero hindi ka pa dinadala sa impyerno kasi wala pa yung final judgment. Pagdating ni Jesus, saka darating yung final judgment. Kasi isa na siyang hukom eh. Kaya yung turo ng mga ibang mga tagapagturo, pag namatay ka, diretso ka sa langit, wala yan.
Naalala nyo yung si Lazaro na, na pulobe, namatay? Saan siya pumunta? Sa kandungan ni Amang Abraham. Pero doon sa kandungan ni Amang Abraham, nalalasap niya ang ligaya, ang sarap. Kaya nakiusap yung mayaman, Amang Abraham, pakiusap naman. Sabihin mo kay Lazaro, idaw-daw niya yung kanyang kamay sa tubig, nag-aapoy ng aking dila. Ano sabi ni Amang Abraham? Anak, alalahanin mo na nung buhay ka pa, nagpapasasa ka sa iba't ibang uri ng kaligayahan. Si Lazaro, nagtiis ng hirap. Naalaala mo na si Lazaro pumunta sa bahay mo, naghihintay ng mumong nalalaglag, hindi mo pinakain, at yung aso mo, dinilaan pa niya yung sugat ni Lazaro. Mabuti pa nga yung aso mo na awa kay Lazaro. Ikaw. Oh. Anong pwesto nila doon? Ano sinabi ni Amang Abraham? Si Lazaro nagtiis ng hirap ngayon, nilalasap na niya ang kaligayahan. No? Oh. Bakit si Amang Abraham ang caretaker at tagapangasiwa doon sa mga namatay na mayroong pananalig sa Diyos? Kasi si Amang Abraham ay siya po ang father of faith. Amen? Si Jesus po ang author of faith. Kaya lahat ng nananalig kay Jesus, kahit 1,000 henerasyon, sila ay mga inapo ni Abraham na kasama sa biyaya at pagpapala ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? No? Ang tawag po sa ating henerasyon natin, mga inapo tayo ni Abraham. No? Amen? Ngayon, sino ang pinakamaraming Kristiyano ngayon sa mundo? Ang Southeast Asia, the number one Christian in Southeast Asia, yung Philippines. Amen? Ang iba't ibang mga bansa, mayroon po silang grade na 30%, 20% Christian. Nung nandun ako sa Indonesia, ilan lang ang Kristiyano sa Indonesia, and more than 300 million na mga Indonesian, 95% Muslim and 5% Christian. Baliktarin mo sa Pilipinas. Sa Pilipinas, 95% Christian and 5% napunta sa ibang mga paniniwala. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, lahat ng bansa, aprobado na po ang mga batas, yung death penalty, divorce, euthanasia, yung injeksyonan ka lang para mamatay ka na. Mabuti nga ngayon, si Trump naninindigan na wala ng kasarian, dalawa lang kasarian sa Amerika, yung female at saka male. Amen? Anong sinabi ni Trump? This nation will great again if the people come back Jesus. Amen? Totoo yun. No? Alam mo, pag ikay nangangaral na wala ka namang alam sa history ng mundo, anong ipangangaral mo? Kaya dapat updated ka rin sa mga nangyari sa mundo. Sabi ng iba, Brother Bay, paano mo nasabi na yung Hotel California ay dati ay simbahan? Hindi mo pala alam yun.
Di ba ang panahon pa noon, nagagalit na si Yahweh sa Los Angeles? Kasi wala nang nagsisimba ng tao doon sa simbahan na yan. Kaya bininta na lang yung simbahan na yan at ginawang hotel. Ginawang hotel, California. Amen? Ang laki-laki ng siyudad na yan, napakayaman ng mga tao, mga bahay, $100 million, $150 million. Pero ano ang simbahan na doon? Kapilya lang. At nung nasunog, anong nangyari doon sa kapilya? Yun lang ang niligtas ng Diyos. At saka yung bahay na nalagi nagsasalmo 91, yun lang ang iniligtas ni Yahweh El Shaddai. At saka yung estatwa ni Jose at ni Mama Mary, may usok, wala. Walang usok. Bakit? Mahal na mahal ng Diyos ni Jesus ang kanyang ina na si Mama Mary. Amen? Kaya pag nakita ko yung mga altar girl, sabi ko, wow, banal mga ito. Kahit di na mag-asawa ito, diretso to sa langit eh. Amen po ba? Amen? Ay, ambot sa inyo. Bahala kayo. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Ha? Alam mo, pag iniisip mo kabanalan, nawawala sa iyo yung makamundo. Hindi mo na iniisip yung sino kaya kadit ko, sino kaya kabalantino ko. Ha? Huwag mo na isipin yan. Ha? Sabihin mo, Lord, ikaw na lang. Amen po ba? Pag si Lord ka-date mo, ha? Nako, pumunta ka lang sa Starbucks at magkape, masaya ka na. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Number 2, covenant, all blessing connected with the covenant. Lahat daw ng blessing ay nakakonect sa covenant mo kay Lord. Na? In the book of Isaiah, chapter 56, verse 4 up to 7. Isaiah. Tandaan niyo, si Isaiah mahalagang propeta. Dahil siya lang yung una nag-pronounce about Savior. Tagapagligtas. Doon yung in-announce doon na isisilang ang isang sanggol na lalaki. Si Jesus yun, isang berhin. No? So, iyan naman ang kwa ni Propeta Isaias. Ganito, sabi niya, Isaiah chapter 56 verse 4 up to 7. Ganito ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, sa mga tulad nila, kung ipangingilin mo ang araw ng pamamahinga, gagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin. Ulitin ko kahit ikaw nagkuha ng araw ng pamamahinga, kung hindi ka naman nagbago, wala ka namang ginagawang mabuti sa kapwa mo, baliwala yung ginagawa mo. Sabi ni Lord, kung kayo nagngingilin ng pamamahinga, dapat gumagawa kayo ng mga bagay na kalugod-lugod sa akin. Okay? At matapat mong iingatan ang aking tipan. Nandito naman ulit yung tipan. Yung verse 5, ang pangalan mo'y gugunitain sa aking templo at sa gitna ng aking bayan ng mas matagal kaysa paggunita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. No? Naalala ko yung biyanan ko. Nung 40 days, yung apo niya na mahal ng anak ko kasi princess yung lola niya.
nagkuan yung anak ko, yung sabi niya, lumipad ang eroplano. Yung sa YouTube, lumilipad ang eroplano, sabi niya, goodbye, Lola. Kahit alam kong umalis ka na at kailanman di ka na babalik, pero hindi ka namin makalilimutan. No? Amen? Pag mayroon kang ginawa na mabuti sa kapwa mo, patay ka na, buhay ka pa rin sa kanilang alaala. Amen po ba? Pero pag masama ang ginawa mo sa kapwa mo, pag namatay ka, sabihin ng tao, buti nga namatay yung walang hiya na yan. Buti nga. Amen po ba? Kaya mas maganda yung mag-iwan ka na magandang alaala kaysa masamang alaala. Amen? Woo! Okay, ito pa. Sa mga dating dayuhan ngayon, kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamahinga at matagal na nag-iingat sa kanyang tipan. Sa verse 7, dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. No? Alam mo, nakapasok ako doon, ito Getsemani, no? May isang templo doon na nakapangalan, World, lahat ng bansa, no? Doon nagdadasal sa Jerusalem. Doon sa kabila, naroon yung simbahan ni Esteban na binato siya hanggang mamatay doon. Tapos ito yung Getsemani. Bago ka pumasok sa Getsemani, mayroong simbahan doong malaki na nakarepresent sa buong bansa, sa buong mundo. Doon nagdadasal pag pumunta ka doon. Kahit anong lahi mo. Kasi kung ang bansa ay 100, ilang bansa ba sa buong mundo? Ang dami. Lahat yun na may nakarepresent doon. Pagpasok mo sa simbahan yan, magdasal ka ng sarili mong lingwahe, yung sarili mong ano. Kasi ang pangalan ng simbahan na yon ay simbahan ng buong lahi at buong mundo. No? At si Jesus, pag kinilala mo doon at nagdadasal ka, sasabihin ko sa iyo, ang Diyos magpala sa iyo. At ang Diyos hindi bingi, naririnig niya ang iyong mga daing. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yun ang covenant ni Lord. No? Na lahat ng bansa, mag-iipon-ipon sila. At doon sila dadalangin sa akin. Sa bayan na yon. Okay. What is God's covenant in the Bible? No? Within the gospel, a covenant means a secret agreement or mutual promises between God and person or a group of people. No? Ito yung covenant na ito ay agreement, sagradong agreement and mutual promise between God and person and group, tulad ng El Shaddai group, El Shaddai community. No? Ang tawag po sa atin ay, mayroon tinatawag tayong corporate prayer, kung sama-samang panalangin. Mayroon ding individual prayer, kung ikaw lang nag-isa. At ikaw ay nagsasalmo 91. No? At alam naman natin, the most powerful prayer in Israel ay ang Psalm 91. That is the prayer of protection. Amen? Sino sa inyo nagsasalmo 91? Taas ang kamay.
Tingnan mo, konti lang nag-exercise niyan. No? Alam mo, nandun na lahat. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. At natali sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugat tahanan. Ikaw ang aking Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Kaya lang, yung Psalm 91, doon lang yan sa mga tao naghahangad. Ano sinabi doon? Siyang naghahangad. Ha? Eh kung hindi ka naghangad, ha? Wala rin. So ang paghahangad ay desire ng puso mo na mag-pray ka lagi every 6 in the morning, 12, 6 afternoon, hanggang 12. Ganun ang kwan sa atin. Nagpipray tayo ng Psalm 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos ng, alam mo kung sino nagdadasal niyan? The all members, covenant members of El Shaddai around the world, sila po ang nagpipray sabay-sabay. Kaya very powerful po yung prayer na yan. Amen po ba? So, yan po. Gawin natin para po tayo ay maibilang ng Panginoon sa kanyang mga pinagpala. Okay? At wala na po tayong oras. Magsitayo tayo. And let us pray to the Lord. A miracle. Hallelujah. God is good all the time. God is great. Ora basikira labakan. Buong puso, Buong isip, buong lakas, inaalay sa'yo. aking ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang Ngalan mo, buong puso, buong isip, buong lakas, inaalay sa'yo. aking ibig at ang tinig, magpupuri sa dakilang ngalan mo. Aking Diyos, Buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Yes. ang mithiin ng aking puso, Manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. aking Diyos, buhay ay alay ko, manatili kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, hiwalay sa'yo. ang mithiin ng Aking puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Let us worship to the Lord. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, the Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, O Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Let us sing the goodness of God. Taas ng mga prayer request ninyo habang inaawit natin the goodness of God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ay tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. All my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, i-bless mo po ang mga prayer requests ng mga kapatid. Ganun po ang kanilang mga needs, pangangailangan. Spiritual, material, financial, at physical. And Lord, thank you. Alam namin na ikaw ang nagpapasok ng kapatid namin ito. Maaari na siya ay kailangan niya ang kapahingahan sa kanyang kaluluwa. Naway narinig niya ng kanyang espiritu na sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at parangal ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Amen and amen. And God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi ng kanyang Panginoon, mukat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag at kahit anumang migat na salot, di ka magdaranas. Lulukoban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang sapagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gawaing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at matitiyak mong di ka maaano. Ikaw ay magmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw ay mapahamak at walang daratal kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, siyang susubaybay kahit saang dako maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa na ako'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahin ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at makatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko ang aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ng kanilang kasamaan. Dirinding ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu Santo, Amen.